Hello mga lods, welcome back to my channel. Bago pala ako dito sa channel ko mga lods, sana suportahan nyo ako, i-subscribe ninyo ako para gaganahan akong gagawa ng video tungkol dito sa Canada. Ang ganap natin itong araw mga lods, i-discuss ko sa inyo kung magkano ang presyo ng ticket papuntang Pilipinas, kasi uwi kami nitong June eh. I-share ko sa inyo kung magkano yung ticket na nabili namin. Kaya samahan mo ko itong araw. Alright? Hello mga lods, pumunta pala ako kanina sa Superstore para makabili ng para makabili ng sabon, tapos bigas din. Naubos na kasi yung stocks namin sa bahay. Yung Superstore kasi dito malapit lang sa bahay, nasa lang 2 to 3 minutes lang. Kaya dito na ako bumili. At least maraming pagpipilian. So ko rin i-redeem yung points ko sa PC Mastercard para kahit papaano makatipid, di ba? Ito na yung Superstore guys. Papasok na tayo. Itong Superstore dito napakalaki at napakalawak ng loob. Tingnan nyo yung loob. Marami kang pagpipilian, tapos masyadong maluwag. Kahit maraming tao, ayos lang, pwede ka makakilos. Ayan, umiikot-ikot ako dito. Naghanap ako ng sabon na may sale. Ayan, ito yung sabon na ginagamit namin, Tide. Hanap-hanap na yung pinakamurang sabon. Maglo-laundry kasi ako ngayon itong araw na to. Day off ko kasi guys. Kaya kailangan makabili ng sabon. Ang hirap pumili guys, yung saang mas mura dito, yung maganda sa damit. Kaya tingin-tingin muna ng medyo mura-mura. Bago kasi itong sa damit itong Tide, kaya ito yung napili namin sa mga damit namin. Naglalaba kami sa labas kasi ng wala kaming laundry sa bahay Tagal makapili hanggang sa umiikot muna ng saglit para makabili ng bigas. Yan, ito lang pala yung bigas ngayon, medyo naubos ng ibang klaseng bigas. Yung bigas na nabili ko, itong kulay pula na lang siguro. Yung presyo ng bigas guys, medyo mataas. Yung mga sako na yan, nasa 8 kg yan, bawat isa. Ito pala yung Superstore na napakalawak. Pag mag-grocery ka dito, hindi ka mahirapan kasi nga malawak siya, malaki yung space. Hindi siya masikip sa mga tao. Yun guys, nakakuha na ako ng bigas niyan. Tapos pupunta na ako niyan sa siya nga pala guys, naghahanap din pala ako ng chocolate. Kasi nga, yun nga, uuwi kami ng Pinas. Kailangan merong pasalubong kahit papano. Chocolates para sa mga bata at saka sa mga kwan. Ito lang nakuha ko guys, sabon, 2 chocolate saka bigas. Kasi sinaglit ko lang Ito, babayaran ko na dito sa may counter para makauwi na at makapaglaba. Hindi na ako nakapag-video dun sa pagpunta sa pagkatapos ng magbayad sa counter kasi ako lang mag-isa, walang tagahawak ng camera. Kaya dito na lang. Kaya guys, pauwi na tayo sa bahay. Mainit masyado kayo dito. Uwi na tayo. Bale yung bahay namin malapit lang dito guys sa Superstore na to. Kung meron kang gusto bilhin, grocery, may inom, malapit lang. 2 minutes lang sa bahay guys, napakalapit. Dumaan na ako saglit kasi maglalaba ako itong araw na to. Kailangan makabili ng sabon kasi naubos na. Wala na dun sa sa lagayan ng mga sabon namin, wala na, ubos na Kaya bili tayo ng sabon. Di-off ko pala ngayon kaya pwede tayo maglaba. Hindi off lang kasi ako naglalaba guys.
Wala kasing laundry sa bahay kaya kailangan sa labas maglaba. Dito sa Canada guys, kailangan ano talaga, kahit di mo, parang may trabaho ka na rin kasi kailangan mo maglinis sa bahay, paglaba, iligpit yung dapat iligpit, na ganito ganyan. Si Mrs. kasi may trabaho ngayon, hindi kami parehas ng diop, kaya pag diop naman siya, ang ginagawa niya, naglalaba rin. Kung ano yung kaya niyang labhan. Kasi hindi siya makapag-drive, hindi siya marunong mag-drive eh. Kaya ako lang talaga naglalaba tuwing diop ko dito sa Canada. Ayos lang naman kasi may sasakyan naman. Saka yung labahan namin malapit lang din sa bahay. Ito kasing ano namin, itong lugar namin malapit sa lahat. Malapit sa gasoline station, malapit sa grocery. Nasa Fraser Street kasi kami, downtown Vancouver. Masyadong busy yung daan dito sa may Marine Drive. Dito ako ngayon sa Marine Drive. Bali ako lang mag-isa ngayon guys. Kaya wala lang, gusto lang gumawa ng content para ma-share din sa inyo kung ano yung buhay Canada. Kanina pagpasok ko sa sa Superstore, wala kasing tagahawak ng camera kaya yung kuha ko putol-putol. Pero pipilitin ko pa rin na makagawa ng magandang content para sa inyo. Bali, magbabakasyon pala kami guys nitong June. Nakabili kami ng ticket last 6 months ago yata. Sa online lang. Bali, 3 kami. Hindi rin biro ang umuwi sa Pinas guys. Napakalaki ng gastos. Ticket pa lang mapapaaray ka na sa sobrang laki ng gastos mo sa ticket pa lang. Kaya dito sa Canada guys, malayo kasi ito eh. Malayo sa Pinas, nasa 12 hours by plane. Simula Vancouver to Manila. Bali yung ticket na nabili ko, na iba-book ko is Vancouver to Vancouver to Davao kasi yung probinsya namin Davao pa. Yung binayaran ko doon is from Vancouver to Davao. Kaya medyo tama lang yata yun. Sulit na rin kasi kasama na hanggang Davao eh. Kaya ayos lang din. Mamaya i-discuss ko sa inyo kung magkano yung ticket na nabili ko. Nagpabook pala ako sa online. Mas maganda pala sa kuan. Ngayon ko lang kasi nalaman na may biyahe na yung Air Canada, sabi nila. Yung naipabook ko is Philippine Airlines. Bali-balita kasi na mas mura daw sa Air Canada, tapos direct flight din. Dito na ako sa bahay guys. Malapit na kasi dito. Iwan tayo. Parkingan tayo guys. Para mamaya guys, pag-uusapan natin yung ano. Sasabihin ko sa inyo mamaya pagpasok ko sa bahay. Okay guys?
balikan ko kayo. Hello mga lods, ito na yung ticket, 3 kami. Bali, ang binayaran namin dito, umabot ng 1,500 each. So 3 kami, umabot ng 4,500. Balikan na yun. From Vancouver to Manila, Manila to Davao. Tapos balikan, Manila to Davao to Manila, Vancouver. Sulit na rin, 1,500 each. So 4,500, 3 na kami, back and forth na yan. Nagpabook kami nito through online 6 months or 8 months ago yan. 6 months ago, para makamura daw. Pero parang pare-parehas lang din. Medyo okay na rin kasi bayad na eh. So sigurado na kami makakauwi nitong June, bakasyon sa Pinas. At least makapagpahinga rin saglit, di ba? Isang buwan kami magbabakasyon sa Pinas. Kailangan lahat ng bills na naiwan dito bayaran muna bago magbakasyon para walang pending. Mahirap kasi pag hindi mo bayaran yun, pagbalik mo tambak, kumbaga mahihirapan ka, diba? Kaya mostly yung ibang mga Pilipino dito bihira lang talaga magbakasyon sa Pinas. Sobrang mahal ng pamasahe at yung babayaran mo dito bago ka umalis. Kailangan bayaran mo yung rent ng bahay at mag-advance ka, yung yung credit card mo, tapos tsaka yung mobile na nakaplan sa'yo, babayaran mo rin yun. Yun lang guys, sinare ko lang sa inyo kung magkano yung ticket namin papunta sa Pinas. Maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe my channel para mas lalo pa tayong gaganahan gumawa ng content. Yun lang mga lods. Maraming salamat.